Nag-attend din sila ng pera. Si Saldi Misco mismo ang nagsabi sa kanyang video, nag-attend siya ng pera, 25 billion kay BBM. Ang sagot lang ni BBM sa atin, nung sinabihan siya na nagrarally tayo, sabi niya, they can rally. Mga gampyo. Masama ho ang tingin itong si Prof. Malutigia dyan sa bahana yan. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, para ang nangyari kung gaano kalaki ang budget natin sa baha, ganon din ho kalaki ang ilinalaki ng tubig ngayong mga panahon na to. Pambihira. Sambayan ng Pilipino, okay lang ho ba sa inyo to? Para dun sa mga nag-iiyak sa rally ng INC, na kung saan nananawagan sila ng accountability sa trilyong pisong ninakaw sa kaban ng sambayanan, okay lang sa inyo to? Nangingi ba ng permit itong baha na to? May permit to? May permit. Baka kay Marcos Jr. may permit yan. Pero dun sa mga motoristang naperwisyo, nabahaan ng supa, nabahaan ng TV, nabahaan ng bahay, walang permit yung ano na yan. Yang baha na yan. Isa lang ho dapat ang maramdaman ng bawat isang Pilipino ngayong mga panahon na to. Ano yon? Galit. Kailangan nilang magalit dito sa administrasyon na to. Kailangan nilang magalit dito sa mga senador na to. Bakit? Imbis na inaatupag natin panagutin itong mga walang yung magnanakaw na to para hindi na umulit, ayun, impeachment ang ating inahatupag ngayong mga panahon na to. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga, panoorin ho natin itong walang permit na baha pero na may merwisyo, nanira ng sasakyan. Buti nga yung yung rally ng INC eh. Oy, DJ Chacha! Ang ingay ni DJ Chacha no eh. Daming na traffic. Ganun ba? Tapos si Lord daw natulog na sa studio. Pambira. Doon sa rally ng INC, walang nabahang sasakyan, walang nalubog, walang naperwisyong dadamage sa kanilang mga bulsa. Dito sa baha na to meron, pero si DJ Chacha, tahimik lang siya. Lakuhan natin. Ay daw ko si DJ Chacha eh. Diba? Yan ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Panoorin ho natin ito mga kabay. Mga walang yata mga to eh. Yari dyan. Ang dami stranded Yung mga sasakyan doon di makadaan. Sinasabi ko, kailangan ho natin ng dito. Kailangan ho natin ng mga vlogger, ng bayar ng mga vlogger na ika nga uurating yung ating mga kababayan. Grabe yung traffic kahapon sa EDSA. Si Lord nga natulog na sa studio. Ito, grabe ang traffic dahil sa baha. Meron pa lulubog na sasakyan. Kakapal na mukha nyo. Ang angas yun nung nag-rally yung mga INC. Dahil gusto nilang ipanawagan yung accountability sa mga manumal yung flood control project. Ngayon, tahimik kayo. Sige. Naku, hindi makadaan yung mga maliliit na sakyan. Kawawa naman sila. Kawawa naman sila. Ano ba yan? Partida, biglaan. Hindi sila nang hingi ng permit. O yung baka nang hingi ng permit? Impeachment pamor. Ay, naku, itong naka-red na sasakyan. Hindi ka ba magagalit sa social media? Hindi ka ba magra-rant? Dahil itong baha na to wala namang permit pero pumasok. Na may ruisyo. Pambihira, paano na lang yung trabaho mo? Paano na lang yung quality time mo sa pamilya mo? Imbis na makauwi ka na, nandiyan pa yung baha na yan. O sige, subukan mo dumiretso. Kasi doon sa rally, pagka sinubukan mo dumiretso, mabagal lang ang takbo pero makakalusot ka, di ba? Pero dito hindi. Sige, subukan yung dumiretso. Diretso! Isa lang ang dapat maramdaman ngayon ng bawat isang Pilipino. Ano yung dapat maramdaman na yan? Ito si Coach Oli, papaliwanag ko sa atin. Palakpakan muna natin si Coach. Pabihira naman Dalang na lang natin na nabibideo itong si Coach Oli. Isa sa mga banateros, isa sa mga iniidolo natin at ika nga sinusubaybayan sa mundo ng social media.
I-share nyo itong video na to. Punta kayo sa channel ni Boss Coach Oli at mag-subscribe po kayo doon. Ito, panoorin ho natin. Diretsuhin na natin ha, itong mga senador, pinagloloko tayo. Naku, matindi yan ha. Ako coach. Ito, na-meet ko na si coach. Malaki bilib ko dito eh. Coach ako, bilib ako sa'yo eh. Bilib ako sa pag-aanalisa mo eh. Patunayan mo yan coach kasi alam mo, maraming tumitingala sa'yo bilang isang political commentator, bilang vlogger, di ba? Political vlogger. Ngayon, pagka hindi mo na patunayan yan, baka pati ako mag-unsubscribe ako sa'yo. Ako, sibilidad, walang biro ha, walang bilib ako dyan kay Coach Oli. Sa totoo lang, sa mga banatero siya, sa mga maayos talaga sumalansan. Sa totoo lang, isa si Coach Oli sa mga banatero, maayos naman sila lahat sumalansan. Pero isa yan sa mga pinapakinggan natin, si Boss Dada, si Coach Oli. Yan talaga, pagka sumalansan yan, merong hugot ng katalinuhan ba? Pagka gano'n. Kay PH kasi wala naman eh. Umaga, wala lang. Hindi ko ba alam kung... ulitin natin. Coach, patunayan mo yan, coach. Diretsuhin na natin ha, Diretsuhin itong na mga natin. senador, Yan. pinagloloko tayo. Yan. Kung hindi nila iimbestigahan yung flood control scandal sa Blue Ribbon Yan. ngayong buwan ng July. Yo. Tag-ulan na naman. Naku po. May parating panabagyo. Tapos ang pinag-aasikaso nyo ay yung impeachment ni BP Sara. Samantalang bilyon ang nawala sa kaban ng bayan. Parang trilyon pa nga eh. Tapos ayaw nyong imbestigahan. Maliwanag yun, ha? Kasi ang problema dito, trilyon ang ninakaw dito. Trilyon yung ninakaw nung nanawagan ng accountability yung mga kababayan nating tawag dito, INC, na panagutin yung mga mandarambong bong Marcos. Nag-iiyakan yung mga angkor. Traffic kami. Punta kayo sa EDSA ngayon. Maulag-iya kayo. Ito, punta tayo dito kaya siyempre, lipat na tayo sa impeachment. No? Pero i-share nyo itong video na to para mapag-alab natin ang damdamin ng ating mga kababayan na kailangan natin magkaisa para manawagan ng accountability dito sa mga anomalyang flood control project. Magkaisa ho tayo dyan. Mamaya pala ha, pagkatapos ho niya Siyempre, hindi pwede. Hindi natin naseguin ito si Atty. Rowena Gonzon eh. Pero unahin natin ito si Prof. Malu, tapos segue tayo kay Atty. Rowena Gonzon. No? Dito muna tayo kay Atty. Harold Chico. Edward Chico. Edward Chico, game. Pag-usapan natin yung grave threat issue sa impeachment kasi sabi nila magkaiba daw yung conditional threat sa threat with the condition under Article 282. Technically speaking, objective ito, magkaiba siya talaga. Pag sinabi natin threat with the condition, yung condition may demand to do or not to do at tinatakot mo yung tao to give into your demand. So halimbawa, magbigay ka ng 1 million, kung hindi, ipapapatay kita. Yung conditional threat naman, dependent lang siya sa happening of an event. Wala siyang demand. Like yung sinabi ni Sara Duterte, pag napatay ako, may kinausap ako na tao, na ipapapatay ko rin si BBM et al. Pero ang tanong talaga dito, magkaiba man yan, pag conditional threat ba, ibig sabihin hindi na yan grave threat? Interestingly, tinignan ko yung mga desisyon ng Korte Suprema. Wala pa ako nakita na kaparehong kaso. So wala pang desisyon ng Supreme Court. So dahil dyan, ang prosecution expectedly would insist na grave threat pa rin yan, conditional man or hindi, because the law does not distinguish. Hindi naman sinabi sa Article 282 na kapag ka conditional, hindi grave threat yan. So I would really expect them to harp on that. On the part naman of the defense, this is how I see it. Kasi hindi naman natin maikakaila na may sinabi si Sara Duterte. Ang palalabasin lang nila, hindi niya intensyon talaga na manakot. Bakit? Ang grave threat po kasi ito po yung kaso na tinatawag po natin na mala inse. Ibig sabihin, importante yung tinatawag na criminal intent or mens rea. So hindi porket may sinabi kang parang nananakot ka, ibig sabihin liable ka. Kailangan ng intention mo manakot talaga and you want the other person to take it seriously. For example, may isang kaso po, Israel versus Philippines, it's a 2025 case. Ang nangyari doon, meron siyang non-verbal gestures na by the way, kinukonsider na rin na threat. Sabi ng Supreme Court, disturbing, offensive, pero dahil sinabi niya lang yon because of an outburst in the heat of the moment, dahil galit na galit siya, sabi ng Supreme Court, acquitted siya dahil wala siyang intensyon.
na talagang manakot, na dala lang siya emotionally. So ganun na sasabihin nila kay Sara Duterte, kaya nilalagyan nila ng context. Sasabihin nila wala naman talaga intention manakot si Sara Duterte, at kung makakakita mo pa nga, hindi siya talaga yung parang threat, di ba? Conditional pa nga na pag pinapatay siya, parang sinasabi niya, baka kasi daw siya yung ipapapatay. Ipapakita rin nila daw kung paano siya iniipit daw ng Quadcom. Kaya nga pinipresenta nila yung mga tao niya na hinuli, kinulong unjustly. So sa bandang uli, labanan lang talaga yan ng palitan ng ebidensya na right na wala pang Supreme Court decision. So importante, pagalingan talaga ng abogado, pagalingan ng witnesses. And at the end of the day, it's a numbers game. At either i-convict or acquit based on this, pwede nilang idepensa. Objective lang po ito kasi para sa kaalaman nyo lang. Yan ang gusto ko kay Tony Eduardo Chico. Laging doon lang tayo sa objective lang tayo, di ba? Pero habang nag-objective tayo dyan, syempre, hindi naman pwedeng tanggalin natin. Ito, napakagandang ito. May nakakapote, may baha, mayroong sakyan. Yan ngayon tayo. Tapos sa Lunes maging impeachment tayo. Palakpakan natin ang ating bansa. Anak ng toko, ang nangyari sa Pilipinas. So, tayo kay Prof. Balu. I-interview na naman siya ng mga, mga ati sa itong mga magaganda sa news. One News PH. Okay. With both the prosecution and the defense saying they are ready, all eyes are now on the Senate as it begins the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. What can the public expect from day one? Let's get a view of political strategist Malu Tiquia. Good morning, Ms. Malu. Thank you for joining us again. Good morning to you and Morning. good morning to your televiewers. Good morning, good to see you. everyone. Of course, both camps are saying they are both ready. From a political standpoint, who enters this trial with the great advantage? Gusto ko pagkatapos ng political career, pagiging PCO ni Auntie Claire, kunin niyo rin siyang guest sa mga network niyo. Ito naman si ate, kakaumpisa pa lang, medyo agresibo ka naman ate. Tingin mo pa lang kay Prof. Malu Tiquia para mo na siyang kakainin. Ano ba yan? Pambira naman to si ating nakaputi. Wala yan. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Kinukumusta lang natin si Prof. Malu. Agresibo datingan. Pambirang yan dali natin. I think it's the defense. Why do you Because the prosecution will just have to prove their case and the defense will just have to react. So technically, they have been disciplined and very quiet in the pre-trial procedure. They were even questioning certain documentary evidence and stated that they will just mark their own evidence considering both same document have different pages, etc. So I think the defense, people are expecting the defense to say their arguments, and then the prosecution will just have to prove since there was form and substance. So technically, it's for the prosecution to prove their case. We actually just spoke to Attorney Salvador also, but from your point of view, what should the public realistically expect on day one? Well, on day one, I don't think sparks will fly. I think this would be very procedural. The Senate President has decided to be the presiding officer, rightly so, because the Constitution says so. Then again, there is the question of the threshold. I think those issues will have to be handled so that everyone is on the same page, on the same conclusion, in the same numbers that we are having. No, right now there would have been 6 pro acquittal. But with Senator Marcoleta and the decision of the Sandigan Bayan, I don't know how this will turn out today. So that leaves them with 5, plus 2 who are floating. I understand Senator Estrada is going to file a motion to allow him for law to be able to participate. And of course, the surprise of them all is Senator De La Rosa. Suddenly he showed himself during the rally of the Iglesia ni Cristo. So if that is a pattern by which he will be operating, I wouldn't be surprised if he's one of these days would show up
And one of these days would probably be there for the counting of the votes. So, in terms of, well, we're talking about the senator judges right now. Do you think, or do you believe, or do you at least think that they will vote based on the evidence presented, or it's going to be the other way around? They will be thinking about public's perception. They will be thinking about their political career. Yeah, well, those are the realities as a judge of an impeachment court, no? These are politicians. There are some who will be ending their term. There are some who would be running Up for for re-election. So technically, they will be listening to the public pulse. Will they decide on the evidence as presented? It depends. I do acknowledge that Senator Lacson stated over the weekend that the BIR box will be returned to the House of Representatives. If that will be so, then that is one charge out of the 5. And rightfully, I don't know if that will be decided upon by the impeachment court, where the motion will be introduced by Senator Lacson. But if that would be the case, then they are showing to everyone that the BRR documents under the National Tax Code technically can be opened because of privacy issues. So the projection of legal wealth may suffer without the BIR. And then, of course, you have the AMLA. If they recognize the BIR glitch, then that puts everything down when it comes to AMLA. The SALN, if the impeachment court would say, you cannot do 19 years to 20 years, instead just do 3 years, then that will fall. So I don't see it going, more than 2 months, but I understand that the prosecution is presenting so many witnesses and Right. is asking for a 90-day schedule while the defense is 30 days. I think it's clear the 30 days will tell you that the defense does not see any probative value on the evidence set by the prosecution. With regard to the green box, according to Section 71 of the National Internal Revenue Code, unsealing the box would need either written authority from the President upon recommendation of the BIR and Department of Finance, or a written waiver from the respondent. Do you see any of these scenarios happening? I don't think the respondent will waive. Di ba, kahit na impeachment pinag-uusapan natin, dapat rini-remind natin ang ating mga kababayan. Huwag natin tigilan yung issue ng flood control, anak ng toka. Ano ho yan eh? Napakalaking factor ho niyan para sa mga mamumuhunan, mga foreign investor. Patakan nyo, mag-i-invest kayo sa Pilipinas. Pagka may bagyo, tigil operation nyo kasi yung flood control ninakaw ng mga yung pondo sa flood control ninakaw ng mga politiko. Di ba? Doon pa lang, tapos na argumento, doon pa lang. Ngayon, kung hayaan natin itong patagusin na lang natin to, ay wala na. Nagtagumpay yung mga adik sa Malacanang para ilihis ang atensyon ng taong bayan. At hindi ho natin nanaisin yung sa VH update. Hanggat maaari, hindi. Hindi, Brad. Huwag mo kami lokohin. Babalik tayo sa flood control lang yaka. Kapal na mukha mo, sarap mong batukan paulit-ulit. Sino? Secret. Kung sino man naglilihis sa flood control, ang sarap batukan ng paulit-ulit. Pagka flood control ho talaga itong pinag-uusapan, medyo nagiging violente tayo eh. Husband and wife, their rights, their privacy rights on their BIR. The president, well, it's really up to him because over the weekend he also said that finally he articulated his sentiment that the vice president should attend, respond to the impeachment proceeding. I don't know if they will go that far because certainly they've been going far when it comes to
those senators who are aligned with the Vice President. Well, Ms. Malu, well, talking about the senator judges, you have at least five senator judges would definitely vote acquitted, no? Will acquit the Vice President in this trial. But among the others, sino yung nakikita mong po pwedeng masway yung decision nila? Well, right now, siguro kagabi may usap-usapan who would be strongly for conviction, who would be strongly for acquittal. Yeah. The five, as you mentioned, they're fixed. And that is Go, Padilla, Aimee. Aimee, Cayetano. the two Two Cayetanos. Cayetanos, right? And then the other side is 13. They're looking for 3. Yeah. Hindi naman pala magsasalita itong si ate, itong yung medyo, ito si ating agresibo, hindi naman pala siya magsasalita. Tuod lang siya dyan. Parang si ano lang siya, parang si Chis Escudero. For the 16 threshold. It would appear the swing is Loren Legarda and the 2 Villars. Villars. So if this pushes through, I'm not discounting Senator Bato because there's nothing that prevents him from showing up. So if, for example, you have 6, Bato shows up, that's 6, you only need 1 for acquittal kasi 7 yon. For conviction, you need 3. So those 3, the swings, are very important. That is why a furlough for Senator Estrada needed. is also crucial. I don't know how Sandiganbayan will react. I understand But with history Senator will Marcoleta. tell. Yeah, but history will tell us when Senator Laila de Lima at that time sought for court's approval, they didn't allow her. Yeah, but that's a different case because Senator... And ano yan mga yan mga sintu... Hindi, ganyan talaga sila. Ganyan talaga sila sa... Yung mga taga One News PH, si Regina, magagaling pa sila sa mga ini-interview nila. Laila de Lima wanted to... Di ko nga alam bakit hindi na lang sila magsalita, bakit mag-i-invite ka pa ng mga guests mo kung babanat ka na. Nagsalita na nga, alam mo naman ang dahilan para lang sa propaganda, babanat ka pa. discharge her function as a lawyer. This one is an impeachment trial. So the Yeah, makes impeachment sense. being sui generis, we would need jurisprudence coming out from the courts court itself, to yeah. determine that. With the threshold still being said that it's at 16, do you see any possible way that this will change? It depends on the impeachment court. Right. If they decide the threshold is based on actually present, that would change. But you will have that opens a test case before the Supreme Court to seek the interpretation of the Supreme Court. What is the threshold? Because the Constitution is clear that it is 2/3 of all members. So there was no discussion. Do you have coercive control over that member, etc., etc.? There's none. I don't remember asking you this, but I want to know your stand on this. Should the Vice President appear today on the first day of her trial? Because Constitution would tell us na hindi naman siya required. Yeah, diba, yeah. to go. And I think I answered that, no, she doesn't have to show Yeah, up. yeah. But since this is, you will have the impeachment court already meeting, this is the first time a sitting vice president, this is a second impeachment from the House of Representatives. I do hope she will appear. In fact, I was thinking she could probably appear today as a show of confidence to the Senate and to the process. To a certain degree, you have to stabilize the system. Right. Because our politics is eating up our economics and it has not been good for the country. So it's either she appears to show sincerity of the process. Yes, it is still pending in the Supreme Court, but it is part and parcel of leadership to show responsibility and to be there. Now, if she doesn't show up today, I do understand that she's willing to be there every time that she's needed, because she also wants these things to be over and done with.
In terms of, yes, appearance, showing confidence, of course, everyone watching this, the Filipinos all watching, there will be a court of public opinion. That's right. How will either sides win? Or what do they need for the court of public opinion to sway their way? You know, the problem with the House of Representatives is institutionally there is the issue of the flood control. Right. And whenever you see certain legislators standing, acting as a prosecution, people will be reminded of, ano ba nangyari sa taxes namin? O ikaw, di ba nakatanggap ka? I mean, the lexicon like paldo, maleta, that keeps coming out in social media. So it's institutionally may problema ang House of Representatives. The process that happened, may problema. Si Vice President, what is going for her is the COA. She just recently received another positive. The issue on the confidential fund, though it hits hard, Yeah. will, I hope, be finally resolved once the witnesses are presented, because that also crosses into the use of confidential and intelligence fund of other officials in the government. Aside from the court of public opinion, there's also the possibility of disinformation. Because social media, anyone can post anything True. at this point. They'll say anything. They'll True, do their own true. analysis. So how should either side make sure that their arguments, that their witnesses, evidence, everything remains factual, especially in the world of social media? You know, that is a hard question because it crosses freedom of expression. But to a certain degree, both camps will have to rein in their followers and their social media operators to really do what is presented. Because you're correct, there is a court of public opinion and the impeachment court. And to a certain degree, the court of public opinion is really a fight between the base of the Vice President and the House of Representatives. So, mahirap yun. Mabuti na may fact-checker, probably. The mainstream media will have to do their part because kayo, you control. You know what is being presented. Sa social media kasi, it's parang double hearsay. May nagsabi na influencer ganito, all of a sudden they will tend to believe. So that's very hard. Oo, that's Yan ang problema eh. Kaya kailangan talaga meron PH update, di ba? Para diretso, di ba? Nakita nyo naman kung paano natin sinalansan yung impeachment. Walang uncut. From start to finish, talagang nandyan siya. Di ba? From start to finish, walang cut yan, di ba? Walang hearsay yan. Kung anong nakikita ng ating mga napanood natin, yun ang papanoorin ng ating mga kababayan. very hard. So, Teka la, sino ba tinutukoy na double hearsay na vlogger ni Prof. Malu? Di ko kilala yon. I hope there be less of disinformation, and I hope mainstream media will probably guide the social media by coming up with, this is what happened on day one. This was what was presented. At yun na nga nangyayari, Prof. Malu. Itong nangyari si day one, pinapakita nila puro naratibo ng mga siraulong prosecution panel. In day one. So to a certain degree, nakikita ng taong bayan yung nangyayari. Kasi I don't know if they will televise it. That is another issue that will have to be discussed because sa pre-trial outside of the public realm. So I hope they televise it so that people will understand, and I hope they conduct it in Tagalog so more people will understand. Well, that's part of the manifestation, no? Yes, yes. Na English and Tagalog will be used But I during the don't know course if of the they trial. approve it na. They will discuss it today. Yeah. So maraming Yes, today. even yung ma-publicize itong trial, they will also discuss it today. But my question here, Malu, if Vice President Sara survives this, what's next for her Oh, and the wow. Marcoses? Because ang sinasabi ng iba, a Duterte comeback will pose
threat, no, Of to course, Marcos. of Sabi nga nila, political and perhaps even physical survival. Well, if she hurdles the blocks, I think 2028 will be for her to lose. Okay? As for the Marcoses, it's going to be very hard to reckon with an Inday Sara post-impeachment where she is not convicted. Because technically, you see the near end of term people. Hindi, ganito lang yan para sa atin ha. Simple lang ho yan. Ilabas na ng prosecution yung wars nila. Pero ang ating dito kasi yung mga botante ang hindi pinag-uusapan sa mainstream media, yung mga botante parang mga senador yan. Ika nga, sige, kahit anong ilatag niyo dyan, basta kami Sara Duterte kami. Pagkataas nyo kami pinagnakawan, pagkataas nyo kami ginago dito sa mga manumal yung flood control project. Si Sara Duterte yung makikita namin magpapatiklop dito sa mga walang yang to. So ngayon, kahit na kahit na ano pa yung mga kabalbalan nyo dyan, tapos na kami, finish na kami, acquitted si VP Sara sa sambayan ng Pilipino. Hindi nyo ba nakikita yung comment sa social media? Comment ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang wala na, finish na. Ang ating mga kababayan ay hindi naniniwala doon sa mga akusasyon, aligasyon dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga kahit ano pa maging resulta niyan, iboboto namin siya. Kaya yung mga senador, malamang sa malamang, baka mas makaligaw pa tayo doon sa mga nagbabalak na i-acquit siya, ay i-convict siya. Baka doon pa nga tayo makaligaw, basta ipakita nyo ko yung napakatindi suporta dito kay BB. People are shifting, politicians will definitely shift. Whether the vice president will accept them is another thing. Whether she starts a new politics, a new brand of politics is another thing. But a conviction would mean with perpetual disqualification will, set the 2028 kinda a wild card for the simple reason that you don't have a front runner. Then there'll be new names. But since Duterte, the brand Duterte is not a brand only associated with Inday Sara. It is a brand that started with the former president, nurtured by the brand of the kids. Probably another Duterte or another new name will come. Hence, Baste is the plan B, as they say. Let's see. Baste is young. Definitely, he sounds and projects himself like the father. But he has limited experience. He has no national experience. So some people are saying that's good. Right, that's Some good people are point. saying that's bad. It's wild because we need someone who will make hard decisions coming from a Marcos administration. Pinakamadaling desisyon na gagawin dyan ay ipakulong yung mga nagnakaw dito sa administrasyon na to. Walang walang mahirap dyan sa desisyon na yan. Kasi yun ang tinitingnan ng iba Paano yun? Di ba? Gantihan na lang mangyayari. Hindi. Walang ganong senaryo dyan. Basta kulong lahat naman mga darambung bung bung bung. Pupunta na ho tayo kay Atty. Rowena Guanzon. Game. Sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Mula ngayon, kayo mga pobre, isirox nyo na lang ang manok. Wala kayong ulamin, isirox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Nako. Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa 2 construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Bakit
Bakit si Senator Marcoleta plunder na yun ay campaign funds? Eh kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa COMELEC, dapat sila din lahat ay plunder? Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. BBM, hindi kami bangag. Alam namin na si Bunoan, kunyari isi-state witness mo para mapagtakpan lamang ang mga galamay mo sa tabi mo. Hindi kami bangag. Alam namin ito ang punot dulo ng lahat ng kasakiman ng pagnanakaw sa flood control funds ay nanggaling mismo sa kamay mo dahil ikaw ang pumirma. Ikaw ang pumirma ng budget na pinakarumbal-tumal na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Palakpakan muna natin po siya, Tony Rowena Guanzon. Wala pang boses nung isang araw na narinig natin siya, interview sa SMNI. Pero ngayon, bumabalagbag ho siya. Saludo dito kay Atty. Rowena Guanzon. Bakit nga naman ganun ang nangyari? No? Nauna pa si Senator Rodante Marcoleta. Tapos si Bunuan, state witness. Ano to, lokohan? Kaya wag ho natin tigilan tong flood control scandal na to. Ikaw, BBM, ang pumirma. At hindi kami bangag para hindi namin malaman na alam na ng lahat na ang sinasabi ni Saldico ay totoo, na siya ay nag-insertion kayo ng 100 billion dyan sa flood control at ang 25 billion na sinasabi ni Saldico ay hinatid niya mismo sa bahay mo, BBM. Ngayon, sino ang mananagot sa flood control? Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? BBM, hindi kami bangag. Hindi kami bangag para hindi namin alam na ang huling pagtistigo ng mga 18 na Marines kay Senator Marcoleta at kay Senator Pia Cayetano nandun sa testimony nila na naghatid din sila ng pera doon sa Ilocos Norte. Ang pinapanigan mo ay ang malalapit sa iyo. Kaya si Bunuan gagawin nilang state witness. Okay ko. Meron bang state witness na siya mismo ang pinakamataas na opisyal ng DPWH? Tama ba yun? Tama ba? Gusto lang nila magsabi si Bunuan na si Romualdez ang mastermind para tumigil na tayo lahat. Pwede bang si Romualdez lang ang mastermind? Yun ang mga tinutukoy ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon investigation kung kaya pinatigil, kaya nila inagaw ang Senate presidency para tumigil si Senator Marcoleta ng kakaimbestiga kung sino ba talaga ang mga hinatira ng pera ng mga bodyguard ni Saldico. At sinabi nila, naghatid din sila. Sinabi nila, nasa news yan, naghatid din sila ng pera. Si Saldi mismo ang nagsabi sa kanyang video, naghatid siya ng pera, 25 billion kay BBM. Ang sagot lang ni BBM sa atin, nung sinabihan siya na nagrarally tayo, sabi niya, they can rally. Bangagang puta. Alam ko mga kanutan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas, kasama na yung ama niya na diktador,
ito lang ang first time na ang Presidente Bongbong Marcos ay minus 27 ang grado. Pero kung makapunta sa Canada, parang akala mo, winner! Tangina, akala mo parang walang nagugutom sa inyo. Para bang totoo na guni-guni lang natin lahat na 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho? Maliban dyan, 15 million ang underemployed o part-time lang ang trabaho. BBM, hindi kami bangag. Gutom na kami. Gutom na kami. Nagugutom na milyong-milyong Pilipino na pobre. Ang sinasabi ni BBM, oh, look at me. I am president of an upper middle class country, sabi ng World Bank. Gago! Aray ko! Hindi ka ba naman bobo, naniwala ka dyan dahil wala kang alam, di ka nga nag-graduate sa college eh. Share, 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 share! BBM, baka hindi mo alam. Pero kami, hindi kami bangag, kaya alam namin na yung upper middle class na yan, na klasifikasyon ng World Bank, ang ibig sabihin lamang yan ay dahil niloloko nyo kami, dahil ang ginawa nyong batayan sa pagsuma-suma total ay gross national income. Ang income ng buong Pilipino, eh syempre ang dami namang oligarko, ang dami namang mayayaman, kaya hindi nabibilang yung nagugutom. O kaya sa gross national income, upper middle class na daw kayo. Ikaw kaya, bakit ka nakapaa? Upper middle class ka ba, bata? Nakapaa ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nakapag-aral. Mataas pa rin ang presyo ng pagkain. Simula lang umaupo sa 2022, mataas ang bigas, mataas ang galunggong, pati gulay hindi mo na kayang bilhin. Mula ngayon, kayo mga pobre, i-Xerox nyo na lang ang manok. Wala kayo ulamin, i-Xerox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Walang suka? Yan na ang sitwasyon natin mga pobreng Pilipino dahil sa 4 na taon na si BBM ang presidente, wala siyang ginawang mabuti. Pagkos ang ginawa niya ay hinayaan niya magnakaw na magnakaw! Magnakaw na magnakaw! Ang mga taong napakapalibot sa kanya, hindi kami bangag BBM. Ang ibig sabihin ng upper middle class status ng World Bank ay itataas nila ang interes sa utang. Sasabihin ng World Bank, upper middle class ka na pala ngayon eh. Mataas naman pala ang gross national income mo. Eh di tataasan natin yung interest ng utang ng mga Pilipino. Aray ko. Hayop ka! Hindi mo na inisip ang mga taong nagugutom. Ikaw, flex-flex ka pa, upper middle class. Animal, walay batasan, way huya. Way huya ang yuti kagwang. Anak ng kagwang. Saan ka makita ng presidente na proud pa siya? Nagsabi na, uy, yumayaman na pala ang mga Pilipino dahil ako ang presidente ninyo. Ito ang kasinungalingan na pinapakain niya sa atin. Dahil dito sa sinasabi niya na upper middle class income na tayo ay hindi na magpapautang yung iba. Ay salamat, hindi na siya pautangin. Kasi sasabihin ng Korea, number 1, di kita pautangin kasi kinukurakot mo lang. Number 2, hindi
na kita pautangin kasi hindi mo na kailangan. Kasi upper middle class income na mga Pilipino. O di ka ba naman gago? Utang ka ng utang na loob. Kami nagbabayad. Pati ang batang walang salawal at walang sapatos, tsinelas dyan, 165,000 na ang utang niya ngayon na babayaran niya. Hindi pa siya nagtatrabaho, sanggol pa lang siya. Ang utang niya ay 165,000 pesos na. At ano ang mangyayari sa mga bata na pinapaaral natin? Na nangungutang mga magulang, halos hindi na kumakain sa trabaho. Hindi na kumakain, wala nang merienda para lang may baon ng mga bata. After 2 years, bago malis si Bongbong Marcos, wala nang trabaho. Yan na ang pinakamasaklap na ating haharapin sa 2028 kung bakit ang eleksyon na yan ay napaka-importante sa future ng ating mga anak at mga apo. Wala nang trabaho. Ang foreign direct investment, bagsak. Edukasyon, bagsak. Turismo, bagsak. Ang umaakyat lang ay ang travel allowance ni BBM. Ngayon, sasabihin niya sa atin, I want to leave a legacy. Ha? Legacy. Anong legacy iniiwan mo sa amin, BBM? Yung utang mo na halos 19 trillion pesos na. Na pag isinulat ko yung numero dito, ay abot na dun. Sa punong kahoy yung zero ng trillion peso na utang mo. Baliwala sa'yo na ang mga tao ay hirap na, gutom na, wala ka pa rin magagawang trabaho dahil wala nang tiwala sa'yo ang mga negosyante. Wala na kaming tiwala sa'yo. Kung kaya ang trust rating mo, BBM, ay minus 27. Mula sa minus 14, ngayon ay minus 27. Ang ibang presidente, habang tumatagal sa pwesto, pataas ng pataas ang approval rating. Si BBM, pabanga ng pabanga. Yan ang problema, mga kababayan, kung sa simula pa lamang ay pinlanuhan na nila tayo, nananakawan nila tayo. Lahat ng ito, mga pangyayari ito, ay dahil gusto lang nilang pagtakpan kung sino man na magnanakaw. Yung mga congressman dyan sa House of Representatives, tumayo kayo rito sa Luneta. Magpaaraw kayo between 12 to 1 o'clock. Sumigaw kayo dyan na hindi kayo magnanakaw. Hindi kayo ever nagnakaw. Siguro 5 lang sa inyo makakatayo dyan. Huwag kayong magsinungaling sa amin. Kasi alam namin ang mga ginagawa nyo dyan. Simula noon pa, noon nakaupo si BBM, ay talagang pinanuhan nyo na ni Martin Romualdez itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya tingnan nyo naman, anong sabi na naman ngayon nila, ng mga congressman? Hindi lamang si Senator Marcoleta, kundi lahat na mga nagsusuporta kay Senator Marcoleta at kay BP Sara, dapat ay arestuhin din natin. Anak kayo ng mga adik. Ibig mo sabihin, hindi na kami pwede magsalita dito? Hindi na kami pwede magsabi na bagag itong administrasyon na ito? Lahat kami na hindi sumasangayon sa pagnanakaw nyo, ipapa-aresto nyo? Ano kayo? Ano tingin nyo kay BBM? Hari? Dahil sa ibang bansa noong araw, kagaya ng Thailand, ay may batas. Dapat ang hari ay tiningnan mo lang sa mata. O kaya ay pinagsalitaan mo, ikaw ay pupugutan o papatayin. Walang hari sa Pilipinas. Dahil itong demokrasya natin ay pinanalo ng ating mga ninuno sa dugo, pawis, at sakripisyo nila.
Para ano? Para ang mga BBM gang ay malaya sa pagnanakaw na hindi na natin sila pwedeng murahin. Bakit nagrereklamo si Auntie Claire na dapat daw imbestigahan ng Department of Foreign Affairs ang mga nagsabi sa kanyang pangit ka. Hanggang doon pa sa ibang bansa ng Canada? Hanggang doon pa sisikilin niyo ang freedom of speech sa mga Pilipino? Eh, totoo naman talagang pangit ka! Ang hirap talaga kausapin ng mga ganitong klaseng tao na dahil sa laki ng sweldo nila ay talagang imbis na ang trabaho niya mag-report sa atin kung ano na nagawa ng boss niya, ang trabaho niya ay pangungutya sa lahat ng nag-oposisyon kay BBM, kagaya kay Senator Pia Cayetano. Hingal daw, hinihingal daw. Bakit daw siya hinihingal? Ikaw, Auntie Claire, ba't ang baho ng hininga mo? Baho. Di nagtututbrush kaya mabaho. Lahat ng ito, mga kababayan, Oh. lahat ng pagsisikil sa atin na oposisyon sa BBM administration dahil sa korupsyon, lahat ng ito ay dahilang ayaw nilang managot ang malapit sa kanila. Ayaw nilang managot ang totoong mastermind. Kaya pinakulong nila si Senator Marcoleta dahil hindi siya titigil sa pag-iimbestiga at pag-uusig habang siya ay senador. At sa palagay nyo kaya, nasira nila ang pananampalataya ni Senator Marcoleta sa Diyos? Bagkos lumalakas ang kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Dahil alam niya na sa Biblia, pag tayo ay pinipersecute, in the name of truth, God is with us. If God is with us, who can be against us? Kaya magpakatatag kayo. Pasalamat kami sa inyo. At si Congressman Paulo Marcoleta ay andito na kahit umuulan, bumabagyo. Ako, may ubo, galing pa ako sa labas ng Maynila. Sabi ko, kung kaya nilang magpakaulan dyan, dapat mas kaya ko dahil sila, nanggagaling pa sila kung saan-saan. Kaya kami, nagkikiisa sa inyo, nagpapasalamat sa inyo. Ang hiling lamang po namin, ipanalangin niyo si Senator Rodante Marcoleta na maging matatag ang kanyang faith at pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ipanalangin natin na ang mga kampon ni Satanas ay matali na ang kanilang mga kamay at masara ang kanilang mga bibig. Sana huwag kayong magsawa. Kung bawat Biyernes Yung mga yan, halimbawa, yung mga nagpunta dyan sa rally na yan. Sa tingin niyo ho ba, magbabago ang boto nila? Kaya dito kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng ginawa nitong bangag admin na to, dito kay Senator Rodante Marcoleta. Wala ho. Ang chance lang talaga yung Court of Public Opinion, panalo na si BP Sara doon. Di pa nag-uumpisa ang laban, panalo na si BP Sara doon. Ito yun, hindi naman ako alaprok malutigi ako mag-analisa. Ito kumbaga isang hamak na PH update lang naman ho tayo. Mapupersuade tayo. Yung mga manonood natin dito sa PH update, yung mga kasama natin dito, hindi na. Hindi na yun maliligawan para ika nga yung pinag-aaway nilang Court of Public Opinion. Hindi na tayo kasali dyan. Tayo kasali na doon sa kahit ano sabihin nyo kay BP Sara.
acquit si VP Sara sa atin at iboboto natin siya sa 2028. Pagkatapos ng ginawa kay Tatay Digong, pagkatapos ng ginawa kay Senator Rodante Marcoleta, Pastor Kibuloy, Mike Defensor, sa lahat ng nagbulgar. Pero wag muna wag muna kayong basta ako tapos dito. Kaya ika nga nabuksan lahat ng kalokohan na to. Ang ika nga starter dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah. Doon sa pagbigay ng impormasyon nitong si Congressman Ungab, nagkaroon ng live yan. Nag-live sila, pinakita, bakit ganito, ang daming kalokohan sa budget, si Tatay Digong. Tapos sunod-sunod na ho yan, Senator Rodante Marcoleta, ika nga. Noon pa man naman, 'di ba? Noon pa man naman, marami nang nag-aano diyan. Kaso yung talagang nagsalita sa publiko na mayroong problema sa paraan ng paggastos ng administrasyon to, paraan ng paggawa ng budget. Walang iba kundi yung mga kaalyado ni Tatay Digong at itong pinangunahan ni Tatay Digong. Dito tayo! Magkikita tayo dito! Hindi tayo aatras! Hindi tayo aatras! Hindi tayo aatras! Dahil hindi tayo bagag! Si BBM ang bagag! Kailangan malaman ng ibang bansa na nagpoprotesta ang mga Pilipino dito bawat linggo. Dapat malaman nila para habang si BBM ay naglalamierda sa ibang bansa, alam ng mga opisyalis ng ibang bansa na ang Pilipinong pobre ay gutom na gutom na. Gutom na gutom na habang ang ating presidente ay naglalamierda kasama si Auntie Claire. Kung gusto man ni Auntie Claire kasama niya si BBM sa langit, ewan ko lang kung papayag si Lisa Marcos. Issue, showbiz, chismis, di tayo kasal dyan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.